Good morning guys. Today meron po tayong vlog or meron po kaming plano na gagawa po kami ng vlog. So dito kami sa bahay ngayon sa Don Robin. Kasama ko po yung sir ko dito, si Sir Julius, yung yung cook ko ngayon. So tingnan natin kung paano siya magluluto. Ang ginawa niya, anong tawag dito? Galunggong. So ginalagyan niya ng ahos at saka yung mahilig kasi ito sa maanghang eh. Sa halang daw. Hilig sa halang. Yan, tingnan mo yung mukha niya. Meron pang hawak na kutsilyo na mas matalim pa sa kanyang utak. So, ito, very crowded yung bahay ko, yung boarding house ko, tsaka okay naman. Ayan, pinipiga niya yung house. Mas masarap daw kapag pag ganyan. Left-handed to siya. Anong tawag dyan? Tawag yun? Pero hindi pa ako tapos maglaba. Yan. Yan natin. Okay. Okay. So ito na guys. Luto na yung kanyang paksiw na parang adobo. Kakain na po kami. Tapos kailangan busog yung tiyan bago pupunta doon. At saka kakaiba yung niya. Paksiw. Hindi ko alam kung paano niya niluto to. May lemongrass o tanglad, anong tawag dan. So yan ang niluto niya ngayon, may tanglad. So tingnan natin. Sarap to, klase. So anong sarap, anong lasa ng may lemongrass. Tingnan niyo sa ilalim. Lemongrass na paksiw at saka salad na talbos ng kamuti. Ano, masarap? Masarap, mahang. So kailangan talaga ibusog yung cameraman ko mamaya kasi siya yung mag-focus sa akin doon kung ano yung meron doon. So kakain na po kami. So let's eat guys. Ang lambot. So as part sa preparation ng aming vlog, ng vlog ko, kasama ko si Sir Julius, yung cameraman ko ngayon. So ito yung gagamitin kong cam holder kasi alam mo nyo naman, COVID ngayon, so mahirap paghanap ng mga mas magandang cam holder. So kasi meron kasi akong dati dito, yung ganito, yung monopod talaga na mas magandang gamitin. So sira na yung niya, yung dito, yung holder niya. So gawa lang ako ng paraan kung paano ko gagawin to na mayroon akong cam holder na magagamit ko doon sa pagpunta. So titingnan namin kung maging successful ba yung gagawin namin ngayon. So kung paano titingnan yung mga part ng wilderness or yung wild doon, kasi alam naman natin konti lang yung natitirang dyan, mangroves. So titingnan natin mamaya kung meron pa bang mga natitirang wildlife doon or yung mga namumuhay. So ito na yung dati kong monopod. So wala na siyang holder dito sa taas. So iba lang yung gagamitin ko. So ito na lang. Ano to? So yung baba, so sira na yung clip. So ito na yung magiging clip ng camera. So pupunta na po kami doon sa kung saan yung merong mga mangrove dito sa isla namin. So titingnan po namin kung anong merong wildlife doon at saka sana po magustuhan nyo yung makikita namin doon mamaya. So let's go guys.
So dito na po tayo guys, pababa po tayo dun sa may dagat. So doon natin makikita yung mangrove. So titingnan po natin kung ano po ang kalagayan ng mangrove dito, kung mayroon pa bang mga wildlife na nakatira. So let's go! So, nandito na po tayo sa seashore kung saan makikita po natin ang maraming iba't ibang klaseng mangroves. Kung makikita po natin dun sa dulo, marami na po na mga mangroves dito na mayroon na pong malalaking mga branches at saka trunks po nila. Pero kung makikita po natin sa baba, mayroon po mga nadagsa dito o anong tawag dyan na mga basura sa seashore. Pero kahit pa man sa ganito, titingnan po natin kung ano pang mga marine wildlife ang nandito po sa loob po ng seashore or mangroves area dito po sa Santa Cruz, San Jose, Dinagat Islands. Makikita po dito sa seashore na ito ay may iba't ibang uri po ng mangroves na nabubuhay. So I think it's more than 100 years here at mayroon na pong mga malalaking mga trunks. So maaari po ay ito'y naging sanctuary nung unang mga panahon at hanggang ngayon ay ang mga lamang dagat po ay dito po nangingitlog o kaya katulad ng mga isda. So sakali man
na itong mangroves area na ito ay ma-distract. Wala na pong maaring maging sanctuary ang mga isda tuwing malaki po yung dagat, so dito po sila nangingitlog. Titingnan po natin kasi mayroong mga iba't ibang creatures na nandito po. So siguro makikita pa natin yung iba kung paano sila nabubuhay dito. So ito po ang dami pong mga ugat niya, yung mga mangroves dito. Hindi ko alam kung anong name nito. So itatanong pa po natin sa DENR at saka sa BFAR kung anong uri ng mangrove tree dito. Malapad po yung ano niya, yung dahon niya, makapal. Pero iba talaga yung mangrove na palaging makikita. So rare po ito sa dagat. So maraming mga lugar na mayroong mga malalaking ganito, pero yung mga muddy talaga na mga mangroves ay makikita mo most likely like this. Ganyan. So dito po ngayon, so meron pong mga iba't ibang shells yung nakikita natin. Ganyan.
So marami po tayong nakikita dito na mga pinuputol na mga mangroves. Hindi po natin alam kung paano o kung anong purpose nila sa pagputol nito. So makikita po natin marami, hindi lang isa, dalawa, hindi marami pa andun pa sa unahan. Dito po sa around 20 meters sa unahan, nakikita po natin na meron pong mga nakikitang ugat sa mga mangroves katulad dito. So I think kita po natin yung ugat. So siguro ang dahilan dito ay dahil sa erosion, sa lakas ng alon ng tubig, nakikita so na-erode po yung lupa o yung mud dito sa karagatan o sa gilid ng dagat. So ito po ang dahilan kung bakit nakikita po. At dahil po sa lakas ng alon, sa erosion, so I think maybe because of the climate change, ang dahilan po ng pagka-erode ng mud, kaya po nakikita po ang mga roots ng mga mangroves. So mga kababayan, at this moment, makikita po natin na maganda po yung tubig dito. Tsaka siguro try namin kung anong meron dun sa loob ng o sa ilalim ng dagat, loob. So titingnan namin kung meron pang mga natitirang mga wildlife doon. Kasi sa nakikita po natin kanina, konti na lang po yung wildlife na natitira doon sa mangroves. So dito, meron po tayong mga nakikita na mga garbage or mga basura sa gilid po ng baybay dagat dito po sa along the beach between Wilson and Santa Cruz, San Jose. So ngayon, try po muna namin maligo. So tara na! So ito na mga kasama, kakababa lang po namin sa dagat, pero sabi ni Sir Julius, tinawag niya ako, mayroon daw nakikitang crabs. So kayo na magpangalan dito, mga 2 grams yata, medyo malaki-laki. So ito po yung maging benepisyo natin kapag binigyang diin po natin yung mga anong sabi dyan, pag-protect sa ating
mangroves area. So makakakuha tayo ng ganito. So hindi po ito endangered species kasi marami po ito sa mga muddy seashores. So makikita. Madali lang po hulihin to. So ito, ulam na namin mamaya. So maraming salamat at babalik po kami sa tubig. So we hope na marami pa po kaming mahuhuli o makikita. Wala po kaming gamit. Mismo kamay lang po yung ginamit namin sa paghuli nito para naman mas fresh siya at hindi madaling mamatay. So thank you and babalik po kami doon sa dagat. So mga kababayan, ang obserbasyon po namin doon sa dagat habang kami ay naliligo at lumalangoy. So marami pong mga bagong corals na tumutubo. So ang kailangan po dito ay pangalagaan para naman po marami ang mga nangingisda. Kaso the negative po doon sa aming nakikita ay marami po pa rin mga basura ang nasa ilalim ng dagat. Tsaka meron ding mga corals na unti-unting namamatay dahil po sa I think erosion or pollution na naoobserbahan. Marami din mga shells na namamatay. Hindi po namin alam kung ano po ang dahilan dito. So, pero marami din namang mga laman yung dagat. Maraming isda na nakikita po namin. So, ang kailangan lang po dito ay patuloy pa rin po nating pangalagaan yung ating karagatan. So, we limit to put our garbage on the shore, on the sea. So, katulad nito, ang dami oh. Daming mga basura dito sa gilid. Tingnan no, kahit ano na lang. Ito, wala nang problema to kasi malata to. Pero ito, ilang taon pa to malata. O ilang taon pa to ma-recycled. So babalik sa lupa. Ito, plastics. Pero ito, walang problema to. Biodegradable. Pwede siyang malata o ano pang tawag dyan. So ito, maraming basura ang kailangan i-regulate. So ang kailangan po dito ay dapat magtulungan tayo kung paano ipangalagaan yung dagat. So wala po kaming magipakitang video kasi wala po kaming underwater cameras. So kailangan po namin na ma-explore yung laman ng dagat pero or maipakita sa inyo kung ano po yung laman ng dagat o nasa ilalim ng dagat. So wala pa po kaming equipment dyan pero sa amin pong nakikita kailangan po natin pangalagaan kasi mayroon pong mga bagong mga corals na tumutubo. So yan lang po at magpapatuloy pa po tayo doon sa exploration po sa pag-explore po natin ng mga mangroves dito sa seashore. Kung ilang porsyento na lang yung natira at saka titingnan pa po natin kung ano pa ang dapat gawin po to preserve our mangroves area here in San Jose, Dinagat Island. So malapit na po tayo doon sa unahan. Tingnan po natin kung anong meron sa mga mangroves doon. So ang daming basura nakikita po natin dito, iba't ibang basura, plastic, cellophane at saka mga kahoy. Pero dito sa basura, meron din tayong makikita na magagamit pa katulad nito. So takip po ng water dispenser or ano tawag, Tupperware brand na Eco Bottle. So magagamit pa to. So kailangan. So ito, ang daming basura no. Itong plastic hindi kasi to lulubog. So lilitaw lang to, pagos-agos, palon-alon, pagos-agos sa alon. So kailangan siguro sa susunod na mga vlogs ito challenge, seashore cleaning challenge, anong dapat gawin dito. So yan, daming basura.
So mga kababayan, kung susuportahan niyo po ang aming video, so marami po tayong mararating at marami tayong matutulungan. Marami din tayong mapipreserve na kalikasan at marami tayong matutulungan na nature. So yan. Ang daming basura. So ito, dagat na. So paano? So totoo muna po tayo doon sa unahan yung may mga brown mangroves. So merong malapad pa yung bakawan dito guys, yung mga mangroves. Titingnan po natin, may iba't ibang uri. So yung meron din nito, meron din yun. Marami po dito na mangroves, pero hindi siya masyadong malapad. Hindi ibig sabihin hindi marami yung napupuntahan niya ba, pero meron naman.
tingnan pa po natin sa unahan kung ano pa kalapad to. So very rare ang wildlife dito. Wala po tayong medyo mga nakikitang mga bagay-bagay or mga living organisms. So kunti lang siguro pag malaki yung dagat. Nandito yung mga isda makikita natin. Pero pag lumaki yung alon, so lubog yung dagat, di natin makikita. Pero andyan, intact yung mga mangroves, pati yung mga roots niya sa lupa, sa muds. So makikita po natin. Ayan. Sana po na tutunan nyo or nakikita nyo po ang mga pagkukulang po ng mga tao tungkol po dito sa pag-preserve ng ating wilderness, sa ating kalikasan, sa ating nature. So makikita po natin kanina, marami pong mga basura. So dito po ngayon medyo konti lang or medyo rare, maliit or konti lang yung mga basura na nakikita po natin dito. So sana po patuloy po na ma-preserve tong area na to, walang puputol ng mga mangroves para naman merong environment or merong environment yung mga isda dito. So kailangan po natin yung tulong-tulong para naman po proteksyonan ang area na to. So pasensya na po kayo sa mga language na ginagamit, hindi pa kasi ako masyadong marunong magtagalog. So minsan English, yung grammar pa, pero mas okay na magpapatuloy po tayo nito. At titingnan pa po natin yung mga ibang part ng lugar natin kung paano po tayo makapag-preserve ng ating nature. So guys, maraming salamat sa pag-suporta at sa pagtingin nyo ng video ito. So sana po magustuhan nyo at saka meron po tayong maiambag para po sa pag-preserve ng ating kalikasan. So kung makikita po natin sa likod, andyan pa po yung mga mangroves, intact pa rin po. At sana wala pong puputol ito at sana marami po tayong mga paraan kung paano po tayo makapag-contribute to preserve our nature. So maraming salamat po sa mga tumitingin at sa aking cameraman si Sir Julius Garutso po. At see you in the next video.